Baka nakabili ka na ng ganito, hindi mo pa napansin. Minsan kasi hindi mo siya mahahalata. Mahahalata mo lang ito kapag medyo matagal mo nang ginagamit. Good morning sa inyo lahat mga adik. Magandang araw sa inyo lahat. Ang ganda ng araw natin ngayon kasi nga libre yung kuryente natin 24/7. Hatid sa atin ng ating ginagamit na solar setup. So kung hindi ka pa naka-solar, mag-solar ka na para malibre ang kuryente mo araw at gabi 24/7. So may nagtanong kay Juan Dilasag, ano ba yung magandang, ano ba yung recommend mo na solar na brand? Ayan. So since na ito yung ginagamit ko na solar panel, ito na lang yung gamitin natin. Wag na tayo mag-recommend ng iba. Okay? At ito yung tumagal sa akin na solar panel. So para sa mga bago dito, ito muna. Alam ko sa mga dati na dito, alam na nila ito. Para sa mga bago lang dito, siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito, consider subscribing si Juan Dilasag at like and share itong mga video ni Juan Dilasag. Yan guys, alam nyo guys, yung ginagamit kong solar panel, siya lang naman yung kumakarga dito sa napakalaking battery ni Daye. At alam nyo guys kung ilang capacity yan. Ito guys ay 16 kilowatt hours, 314 AH, 51.2 volts. Kaya nga po napakakunat niyan kahit dalawang freezer. Freezer po 10.8 cubic feet. So malaki siya. Tapos mga lutuan na di kuryente, induction, rice cooker, water pumps, ilaw, electric fan, mga speakers, power station at kung ano-ano pa lutuan ng tubig. So lahat po ng mga appliances ay pinapagana ng ating battery. So dito na-store lahat yung energy na na-harvest ng ating solar panel na 8 pieces na 580 watts. So yan yung kinakargahan niya. Naubos ba Juan Dilasag in overnight? Hindi po. Hanggang 50% yung natitira. Ibig sabihin, 50% yung na-consume ko overnight. Tapos hanggang alas 11, alas 10 puno na naman siya ng araw, umaga. Tapos ito yung inverter na ginagamit ko. Daye din lang. Ito naman, fuse box lang yan or circuit breaker box. Sa mga bago lang ha, pero sa mga dati alam na nila dito. So ito yung ginagamit ko, 3.6 kilowatts na 51.2 Daye. Dual MPPT. Meron siyang touch screen. Bumukas ba? So, ang initial na load namin, napuwing pa ako. Ang initial na load namin at this time kasi gumagana yung dalawang pressure ay 534 watts. Okay, naglalaro yan hanggang 600 watts sa dire-diretso yan, day and night. Mainit nga yun direct cooling siya, wala siyang fan. Kaya lang minsan naawa ako sa kanya kasi ang init. Lalong pagbasa. Yung daytime po kasi na mag-charge sa kanya, nakasabay na rin yung appliances namin na gumagana lang. Lutuan, freezer, washing, water pump, lahat. So kaya niya punuin hanggang alas 11. And pag medyo makulimlim, abutin na hanggang alauna. Hindi ko pa naranasan na nakulangan ng kuryente. Kasi nga malaki yung battery natin. Yan yung status ng battery natin. Puno na, alas 11 pala na umaga. So, yan. At least kahit paano, meron na tayong proof na maganda yung solar panel na ginagamit natin. Ito yung ginagamit kong blower nyo. Removable movable fan. Yan o. Pag umaga kasi, pag nagcha-charge, lahat gumagana yung mga appliances. Ayan. Pag naaawa ako sa kanya kasi ang init. Pero ngayon, pag puno na yung battery, tinatanggal ko na. So, ayan siya guys, yung solar panel na ginagamit ko. 580 watts po na Sunket. 580 watts yung isa. Bale, 8 siya. 2 string. Naka-series po lahat tong apat na to. Hanggang doon. Naka-series din po doon. Bale, 2 string po siya. N-type na bifacial. So, nag-harvest dito sa taas
Then, nag-harvest din sa ilalim. So malamang siguro ay 10% or 20% ang harvest sa ilalim. Kasi nga, ginawa ko siyang solar shed. And siya nga pala guys, baka maka-encounter kayo ng solar panel na fake. Kunyari, nasa 600 watts siya or 500 watts. Yun pala ay baka 200 watts lang siya. So kahit malaki siya, minsan mababa yung harvest niya. So magtataka kayo bakit ang laki niya pero bakit ang baba ng harvest. So ganito kasi yung ibang mga solar panel ay yung ibang mga cells niya ay papel lang siya. Papel na printed lang siya. So ganun, black din siya, monocrystalline, N-type pero papel lang siya. Printed lang siya. So papansin nyo kung malakas-lakas yung mata ninyo, yung kanyang mga bus bar ay made of gold lining. Yung ginagamit sa mga picture frame, yung pinang-frame nilang gold na gano'n sa gilid na film. So doon nyo mapapansin sa mga bus bar niya, yung dito ay ano lang siya, plastic. Tapos yung mga bus bar na maliliit na ganito, minsan karamihan pinepeke nilang gano'n, yung medyo malapad yung bus bar. Pero pag maliliit kasi na ganito, hindi. Si Suncat kasi marami siyang bus bar. Although pino siya pero madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na bus bar. So para sa matinik-tinik at malinaw-linaw yung mata at madi-differentiate nila yung mga kulay ng ganito yung kanyang bus bar, ay makikita nila kagad. Pero sa mga katulad ni Juan de la Sague na medyo colorblind, medyo mahirap, ang ginagawa ko na lang talaga, pag tumagal kasi, yun lang kasi pag yung ganong klaseng pag-differentiate, nagamit mo na, nabili mo na. Papansin mo pag tumagal kasi, mag-fade yung kulay ng kanyang mga bus bar. Magbabago. So magiging transparent siya. And one way na lang kung sakasakali na para makita niyo yung fake ay tapal mode. Tapal method yung ganito. Tatakpan mo siya. So ilalabas mo siya, kunyari bibili ka, tatakpan mo gano'n, yung bawat ano niya. Kung may pagbabago sa kanyang reading, dapat meron kang tester. Kung may pagbabago sa kanyang reading, ibig sabihin buhay yung cell. Kagaya dito guys sa foldable solar panel ni Bluetti PV200D. So sa tingin ko dito, ang kanyang wiring dito ay nakaparallel. So 50 watts yung isa. So nakaparallel siya, equivalent of 200. And ang isang panel niya siguro nito ay nasa 20 volt. So ayun siya guys. So kailangan dito bawat takip natin magkakaroon siya ng pagbabago dito. So since na siya ay nakaparallel, konti lang. Okay? Subukan natin. So ayan guys, nagbago siya. Tanggalin natin. Ayun nagbago. Point lang kasi nakaparallel siya. So ayan, dito naman sa isa. Ayan, nagbago siya, naging 19. Ayan, tapos doon naman sa isa. Ayan. So dapat bawat takip natin sa kanyang mga cells ay dapat may pagbabago sa reading. Pero pag walang pagbabago, ibig sabihin hindi active yung isang cells. So para may idea kayo sa ginagamit kong solar panel, ang size po niya, ang haba niya guys ay okay, nasa taas kasi hindi na natin pwede siyang ibaba. Nasa 90 inches yung kanyang haba. 90 inches haba niya. Oops. Tapos yung lapad naman niya ay, wala kasi tayong taga-video. Ayan, ang lapad naman niya ay nasa 44 inches or 45. Yun yung kanyang dimension. Tapos marami nagsasabi kasi na manipis yung kanyang frame. Ang frame po niya ay ayan, 30 centimeter ba yun? So yun yung kanyang dimension. Okay naman yung frame.
And wala naman akong napansin sa kanyang harvest. Sa lakas ng kanyang harvest. Since na in-install ko to nung December, ang kanyang maximum harvest ay nasa 3,800. So ngayon hanggang ganun pa rin, hindi nagbabago. Para na siyang nakalock sa ganung klaseng harvest. Malakas. And meron na tayong grounding para safe yung ating panel. Yun nga lang, wala tayong lightning arrester. Hindi na importante yon. Importante mahawakan natin siya ng ganito. And naka-off-grid naman ako dito. At this time, so ngayong araw na to ay brown out na naman maghapon. Kung o-order kasi sa online ng mga ganitong klaseng or size na mga solar panel, depende kasi sa location. Kagaya dito kay Juan Dilasag, ang pwede lang i-deliver dito sa akin ay hanggang 300 watts. 400 watts, malaki na, hindi pwede. 400 watts, pataas, hindi na pwede. Pero kung sakaling accessible sa inyo, yung mga, siguro mga L300, ganon, so pwede. Pero sa akin kasi napakalayo, hindi na worth it ko baka i-deliver yung ganito kalaki. Maganda pa rin talaga kung bibili kayo ng solar panel. Mas maganda mag-walk-in kayo para makita nyo yung quality ng panel, makita nyo kung peke ba siya or hindi. Ayan, since na itong ginagamit kong panel ay wala naman siyang discoloration, walang pagbabago, ibig sabihin ay legit siya na na N-type na bifacial. Di ba? Ang kagandahan lang kasi sa bifacial, pwede mo siyang gamitin as a solar shed kagaya nito. Kung sa bagay, pwede naman yung yung monofacial, yung puti yung ilalim. Pwede lang naman siya. Pero mas maganda kasi yung ganito, may pakinabang yung ilalim kasi nag-harvest yung ilalim niya. Pwede siya maging garahe. So, eto mga lodi, mga adik yung spec niya. Sunket na brand. And yan yung kanyang spec 51.47. 580 watts. Basahin nyo na lang kasi nakatingala ako dito. Tayo nakatangad tayo. Kaya kayo na yung bahalang magbasa. Yan o. Sunket. Post nyo na lang. Hindi na ako magre-recommend na ibang brand kasi ito naman yung ginagamit ko and fully tested ko na siya. So ayan, naka-series siya. So, sulit ba si Sunket na solar panel? Sulit siya guys. Kasi nga, eto ginagamit ko siyang solar shed paradahan. And dito rin ako nag-unbox, dito rin ako nagpa-vlog. Meron siyang privacy net sunshade. So ayan guys, para sa nagtatanong, ayan, hindi na tayo magre-recommend ng iba. Hindi na natin i-recommend si Jinko na 200 watts. Ito na lang kasi ito yung sulit. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. And yan, mag-solar lang kayo. Maganda kasi nga, ang ganda kami kasi kahit brown out meron ka pa rin kuryente. Diretsong kuryente. Naka-off-grid na ako ngayon. Wala akong binabayaran sa kuryente. Libreng-libre ang kuryente ko dito mga boss. Ma-addict ka man sa ganito na.